What's up mga wasak? January 3, 2023. So happy new year sa inyo lahat. Dito kami sa shop kasi nag-decide na ako na buuin na yung matagal kong nakatambak na Fino. So ayan, binabaklas na nila ko yung crankcase, crankshell. Yan, sobrang natambak yan, oh. Yung frame ganun din, wasak-wasak din. Kasi naka 4 valves to na MTRT dati, tapos sumabog siya bago ako magpunta ng Amerika. So ever since hindi na siya tumakbo. Ulit lang. Ha? Ulitin mo yung 2024 na ngayon, 23 kasama. Okay lang, 2024 na pala ngayon, sorry. Babakusin na natin ito kasi project natin itong pin na to. Ngayon, hindi pa ako sure kung anong kalalabasan nito. Pero since meron na akong 160 na Mio na circuit concept, ibahin naman natin para meron naman tayong ibang ano. Kasi NMAX, Malaysian. Yung Mio, circuit. Itong Pino, gagawin natin sigurong street bike to. Yun yung napupusuan kong gawin ngayon. Pero hindi tayo didiin sa pyesa. Kumbaga, basic lang, premium. Tapos, basta tumindig lang siya na maganda. Yun lang ang goal ko dito sa motor na to. Kasi nakatambak siya doon sa stock room sa bahay. So, ngayon, baklas muna namin to kasi pa-powder coat ko tong crankshell. Gagawin ko siyang matte black para malinis tignan. Tapos, doon na natin sisimulan. Papabuka yung makina kay Kuya Mon. Ito pa nga yung mags na nakakabit sa kanya dati, RBA to. Pero, di na natin siguro magagamit to. Old school pa yung race tire. Race tire ko pa to. IRGP ko pa to ginamit. Tatandaan ko, nilipat ko to dito. Sobrang tigas na FDR. Kumakalat yung langis. Nandun kami. Ayun, ang dami, oh. Shit. Siguro, balikan ko na lang kayo kasi wala pa naman tayong magagawa dito ngayon. So, balikan ko na lang kayo. Mabilis lang naman yun. Hindi naman kayo maghihintay. Balik ko. May proseso na nangyayari dito. So, let's go. Yun, so it is the next day na. Na-blast ko na kagabi yung crankcase to. Ipe-prep na ni Jack. Ito na siya. Di ba nakita nyo sobrang durog na yung crankcase. So yan, buo na uli. Ay, hindi siya durog pero puro sobrang dugyot niya. Pero ngayon gagawin natin siya matte black para maiba naman. Kasi usually pagka mga street bike malilinis yung mga crankcases. So sa akin gusto ko medyo iba. Yun, iitimin natin siya. Yun, tapos ito yung isa. Ito yung right side. So na-blast na rin to. Prep na lang din. So bubugaran natin to ng matte black. Tapos masisimulan natin yung pagbuo ng makina. Pero dadaling ko lang yung makina kay Kuya Mon. Bubugaran natin yung crankcase. Gagawin natin siya ng matte black. I-cure pa natin siya sa oven. So, pasok natin sa oven. Tignan lang natin paglabas kung ano yung tsura. Gusto natin bugahan yung crankshell pero hindi ko na napakita sa inyo kasi dinala ko na rekta kay Kuya Mon para mag-una yung makina. Pero may kita nyo naman yung process nun kasi pupuntahan natin yung dun bukas habang binubuo yung makina. Pero ngayon, ito yung frame. Hinayang ako kasi pintura ito ng tatay ko. Usually paggawa ng tatay ko tulad ng 160. Yung 160 kasi okay pa yung frame eh. Ito, durog na talaga. So kakalisin natin to. Undercoat natin yung chassis. Hindi ko pa alam kung ano pero baka silver na lang, no? Alien silver. Undercoat natin to para bago lahat pag sinatpak yung ito, palit naman lahat to, palit to U-box palit, tangke, palit tayo ng ano T-post, baka hindi na baka yan pa rin, tsaka na yun, tsaka ko na po problemahin pero tirahin na natin yung frame para dire-diretso. Ito yung plate number ko
kakawili dati, sayad ng sayad to eh, no? Hanggang sa pag sumayad, mabibend, tapos ibabalik ko. Hanggang sa kakaganon ko, naputol na. Ito pala yung plaka ko. Eh, hindi ko alam kung makakakuha pa ako ng bago eh. Old school na plaka ko. Binigay sa akin ng tatay ko itong motor na to. Siguro mga 2010. Urig to, urig 5BB to. 5BB yung crankcase. Hindi ko alam nasa 5BB yung model na to. Tagal na nito nakaburo dun sa ano, stock room. Kailan ko kinalas to, mami? Tagal na, Nag 1 year old si Chase. Nagpas isang taon na. Nag 1 year old yung anak ni Kuya Scott nung dinala ko yung mga pyesa nito. Eh ngayon 2 years old na yung anak niya. So mahigit 1 year na. Pag tayo ng U-Box. Ang malakas ng U-Box. Tura pa ng tatay ko to. Kaso wala, durog na eh. Eh syempre pag street bike dapat malinis. Dapat na malinis to pa. Hindi naman siya pang diinan talaga, pero pwede na. Kumbaga bibit ko siya kung paano ko gusto mag-iitsura. Na at the same time, proper pa rin. Ito na lang pinayagan ako ni Psycho Bastas. Baka naman may mag-sponsor ka na, mga Thailand. Alakin mo lahat, sir. Hindi ko malinis yung harness ko eh, no? Yeah, parang bago. Hindi kasi tayo mahilig sa mga ilaw-ilaw. Sa eagle eye. Mahilig tayo sa ilaw. Hindi, pagka nagka-problema ako, tatawagin ko si Sid. Si Sid yung the best na electrician tropa namin. Seedworks. Kagabi niya yun. Sensor na lang, no? Oo, sensor. Busina Wala na sensor. switch. Mga graphics natin, nakalimutan na sa kangkuban na. Hindi, okay na yan. Naka-trusty pa ako na ano, shock. Old school. Uso yun dati, trusty. Na baso. Yung papalawala nito, susian. Kasi nung ang nangyari, bobo ko eh. Pumunta ako na US, di ba, 2016. Yung mga susi ng mga motor ko, dinala ko lahat sa Amerika. Tapos yun, naiwan ko na doon lahat ng susi. Kaya bibili na lang akong bagong susian. Ano ba uso ngayon? Dati uso Solcar eh. Na? Ganun pa rin yan. Solcar? Hindi ka pwede ng ganun ka lahat. Stop? Saan ako makakabili ng magandang stock? Dito. Babay na sa pintura ng tatay ko. Dami na kasing tama, puro kalawang yun. Choice mo yung kulay na yan dati? Oo. Ewan ko kung bakit. Hindi, blue kasi yung motor ko dati. Oo. Yan, pa-flash ko dyan. Yan, yun yung kulay ng motor ko dati. Kambal kami, kay Kuya dyan. Pink. Pink. Sa akin, blue. Pero parehas kami ng sticker. So, Yan ba yung ano, yung may baby blue ba yun? Oo, pati handle grip. Pati handle grip nun, galing kay Paulo Cabrera. Sa kanya blue handle grip, sa akin pink. Yung malambot na sobrang magdugyot. Bugaan din, no? Itim na lang din ulit. Para bago talaga lahat. Silver o Kingsport? Silver? Lahat sila ganun talaga sila. Parang iba ako eh. Hindi nilitaw yun, nakitim. Kingsport? Ito. Dark. Ito yung option ko sa kulay ng frame. So ito yung tinatawag na Kingsport Gray, tapos ito yung Alien Silver. So, i-upload ko naman ito before kulayan yung chassis, so comment down below kung ano mas maganda. Usually kasi, pag street bike, silver yung ginagawa nilang frame. Eh sa akin, gusto ko kahit may iba ako ng konti. Eh maganda rin naman to, parang gunmetal siya eh, na gray. So comment kayo sa baba kung mas maganda ang kulay ng frame natin. Yan. Hindi naman nagkakalayo, mas light lang to. Yan ang masarap sa sa Mio Sporty kasi hindi siya kagaya ng mga PCX, NMAX, Aerox. Mamahal na piyesa nun ngayon. Ito, hindi ko naman sinasabing mura, pero mas mura siya pag magbubuo ng ganito kaysa sa magbubuo ng mga maxi scooter. Siyempre, yun yung uso ngayon. So, yun yung in demand, yun yung mataas ang presyo. Sa ganito,
medyo konti na lang yung nagbubuo sa panahon ngayon. So, yun. Nakatipid tayo. Max, meron tayo. Buo na yun. Malaysia na yun. Okay na yun. Palit din tayo sa stand, no? Hindi, naka 17 eh. Tumba. Tsaka wala nito. Kinain na ng kahapon. Side stand ko. Ulit natin kasi hindi siya kasya sa nugluban namin ng chemical. Mano-mano tayo. Okay lang, hindi naman tayo nagmamadali. Nakakalungkot lang na ini-strip ko to, syempre. Alam niyo yung binil ko yung Zoomer na motor ng tatay ko. Kinip ko kung anong makikip ko. Eh wala eh. Kailangan naman i-strip. Hindi maganda pagka hindi in-strip. Nakangatan na. Pag hindi may strip to metal dyan, brr, hindi maganda yan, brr. Ganun sa Defy Customs, brr. Kaya ikaw, pa-powder coat ka na, brr. Basilia, brr. Nag-aangatan na siya. Kape. Pero no choice tayo kasi pagka powder coat dito sa Defy kailangan talagang strip to metal. First strip nito is sandblast pa to. So 100% pulido. Nakikita nyo naman yung finished product eh. Curious kayo kung magkano magpa-powder coat ng chassis. Sa Mio, usually ang starting niya is 4-5. Ganito na yun, ganito na gagawin nun. Kaso kailangan, chassis na lang yung dadalhin nyo dito. Tapos, ganito din, strip to metal, tapos sandblasted din. Tapos, makikita nyo naman yung finished product nito. Kung gaano ka-quality. Makapag-business pa, no? Ito na, malapit na, konti na lang. So, lumabas na yung bare metal niya. Pero, kailangan talaga lahat simon. Para, siyempre, quality yung gawa natin. So, siguro mga maximum nito, 2 packet pa. Tapos, bare metal lang. Tapos, bukas na ito yung sandblast. Para, ginagawa lang ito ngayon para bukas. Hindi na kukutkutin. Kumbaga, rekta sandblast na. Konti na lang eh. Wala pang isang oras na rin. Wala pa, no? Na din. Meron na ba? Oo. Feeling ko saglit pa lang ginagawa eh. CBT Boss J. Siyempre street bike eh. Kailangan maganda yung panggilid. Eh maganda yung RS8 na panggilid. Baka naman Boss J. Happy New Year. Siya, bare metal na. So, gagawin na lang dito handblast bukas. Kumbaga, niready ko na siya para bukas kahit wala tao dito. Magawa na niya kung mas-handblast niya. So, ito yung nangyari sa kanya. Bare metal na. So, siguro mga 1.5 oras ko siya tinira. Yan, okay na. So, ito muna yung first episode ng Pino Street Bike build natin. So, sa next video, papakita ko sa inyo yung engine build, tsaka baka makina muna. Engine build, tapos try natin kung makakabit na natin siya dito sa frame para tumayo na yung motor. Hanggang doon. Yun yung goal ko for next video. So, kita-kita sa susunod na video.